Hello po sa lahat ng nanonood o makakapanood ng video na to. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ang tamang pagre-recover ng mga nakatagong yaman. Malalaman nyo din sa video na to ang mga possible error o maling paggamit ng mga gadgets, lalo na yung mga gumagamit ng mga rotating na locator, LRAD, Divine Rad, Japanese Wand, dowsing, aura meter o kahit na pendulum pa yan. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit marami sa inyo ang naliligaw pagdating sa paggamit ng mga locator na yan, at ipapakita ko sa inyo kung paano nyo i-recover ang mga tagong yaman sakali man na naliligaw na kayo at hindi nyo na alam kung anong gagawin. Papakita ko muna sa inyo ang isa sa halimbawa ng isang treasure spot o Japanese shaft. Sa ilustrasyon na to, makikita nyo ang dalawang matandang puno at isang big boulder sa gitna na may ukit na triangle, na ang ibig sabihin ay treasure under the tree or under big boulder rock. Nandyan din ang river at ang iilang material na ginamit pang tabo ng mga Hapon, gaya na lamang ng sand, clay, boulder, cement, carbon, uling, at iba't iba pang matitigas na layer na hinaluan ng semento ng mga Hapon. Ganito ang madalas kong makita at ginagawa ng ibang treasure hunter. Pag may nakita silang sign sa area, doon sila magsisimulang mag-locate, at kadalasan hindi muna nila inaalam kung ano pang mga sign at iba't iba pang importante palatandaan ang nasa paligid. Isang halimbawa na lamang ang nasa ilustrasyong ito. Pag gumamit ka ng locator at tinapatan mo ang big boulder na nasa gitna, iikot at iikot ang locator mo kahit wala ka pa sa tapat ng item. Siguro marami sa inyo ang magtatanong kung bakit. Kasi ganito yan. Ano ba ang silbi ng locator mo? Ang pinaka-eksaktong sagot dito, ang ginagawa ng locator ay hanapin ang aura na nilalabas ng ginto. Halimbawa na lang nito. Ang nakikita nyong kulay dilaw na guhit, korting oblong ay nagsisilbing aura ng ginto. Ngayon, kung ikaw ay may hawak na locator at tumapat ka sa gitna ng dalawang deposito o baon, ang mangyayari ay iikot at iikot pa din ang locator mo gaya ng pag-ikot niya pag itinapat mo mismo sa ginto. Kasi ang locator, magkaroon lang yan ng konting momentum, iikot na yan, lalo na kung may magkabila ang aura na nahigop dito. Ipagpalagay na nating naghukay kayo sa tapat ng boulder na may marka kung saan umiikot ang locator nyo. Nakalalim na kayo at di nyo natagpuan ang kayamanan na hinahanap nyo. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang posibleng nangyari sa inyo at ano ang dapat ninyong gawin. Pero bago ang lahat ng yan, sasagutin ko muna ang mga tanong sa isip ninyo. Una, bakit wala kayong nahanap sa butas nyo? Ang sagot, hindi nyo natapatan ang eksaktong pwesto ng deposito. Pangalawa, bakit may mga sign o marka kayong nakita kung hindi pala kayo sakto sa pwesto ng deposito? Ang sagot, may makikita kayong sign o marka dahil nasa loob kayo ng shop ng mga Hapon. Pero baliwala ang mga markang nakuha ninyo kung hindi nyo alam pasahe. Pangatlo, bakit nung nakalalim kayo ng hukay
nawala ang detection ng mga rotating locator ninyo? Ang sagot, lagpas na kayo sa target, kaya naging locator nyo, wala na ding nasagap na aura. Pang-apat, ano ang gagawin mo? Ang sagot, pukpukin mo ng martilyo yung locator mo. Joke lang yun. Malaki ang chance nyo na ma-recover ang tagong yaman na hinahanap nyo. Ituturo ko sa inyo kung paano. Una, iisipin nyo kung saan nyo nakuha ang huling sign o marka na nakita nyo, o di kaya balikan nyo yung hard cement flooring o yung pinakamatigas na layer na nadaan ninyo. Pag nakita nyo yung pinakamatigas na layer na nadaanan ninyo, dun kayo mag-tunnel ng 3 meters sa 4 na direksyon. Ngayon, anong mga direksyon ang dapat nyong i-tunnel? North, South, East, West. Uulitin ko, 3 metro ang distansya ng tunnel nyo. Ngayon, bakit nyo kailangang mag-tunnel? Ang sagot, doon kayo hahanap ng pointer kung saang direksyon nakatago ang hinahanap ninyo. Pero tatandaan nyo na pag magta-tunnel kayo, siguraduhin nyo na maglalagay kayo ng casing o timber para sa kaligtasan ninyo. Next, halimbawa nakuha nyo ang 1 o 2 pointer sa magkabilang direksyon. Doon kayo mag-decide. Ito isang magandang halimbawa na babahagi ko sa inyo. Kung magta-tunnel kayo, siguraduhin nyo na matibay yung timber, yung casing nyo, and as much as possible, yung lupa na magagaling sa tunnel nyo, huwag nyong ihuhulog sa dating butas na ginawa ninyo. Kasi, yung unang butas na ginawa nyo, yun na yung magsisilbing water catcher at magandang pagpupwestuhan ng mga gamit yung water pump kung sakaling malakas ang supply ng tubig sa shop nyo. Dito ko natatapusin ang video na to. Sana may natutunan kayo sa panonood ng video ko. And lahat ng tinuro ko sa inyo, di ko lang napulot kung saan-saan. Ang lahat ng yan ay natutunan ko sa aking mga karanasan. At abangan nyo ang susunod na video ko. Tuturo ko sa inyo kung paano ang tamang procedure ng pagtetest ng mga locator nyo para bago nyo man lang pukpukin ng mga locator nyo, malaman nyo kung gumagana pa yan o hindi. Salamat sa panonood.